Once again, mahilo nga kasing-kasing. Mahilo nga kasing-kasing. Andam sa paghigugma kanimo. Mahilo nga kasing-kasing. Andam sa pagsunod sa pulong mo. Pasaylua ako sa mga sala ko, baguhang huna-huna ug ang Espiritu. Ang kasing-kasing ko isintro kanimo, aron makita kong himaya ug ang dagwan mo. Aron makita kong himaya ug ang dagwan mo. Hanggang ako sa Pastor Nelson sa pag-opening prayer. Let us pray. Dalay ko na mong Ginoong Diyos, tuguran ka sa among ginabuhi. Tinagi sa imong pinalanggang anak nga mong Ginoo. Ila na mong manluluwas na mao si Ginoong Jesucristo. Ug sa imong balang Espiritu. Mga moyo kami, niining adlaw nga panimbahon, pagdaig sa imong balang pangalan, tulpuli kami Ginoo. Nga ang balang Espiritu magahikap sa matagusan mo, kauna-una o kasing-kasing karang Ginoo. Nga nga mong hunahuna mapukus nga na kanimo sa pagsimba o pagdaig. Daghang kayo salamat, Amahan, nga ikaw naghatag og bagong adlaw, bagong kinabuhi karon nga amo pang nakahimuslan. Salamat kayo sa imong panalipon nga among nabutunan sa tibok adlaw ug sa niaging mga adlaw, Ginoo. Salamat kayo sa tanan, Ginoo. Musa nga kining tanan lakip na sa among panimbahon karon. Kadunay proteksyon nga gikan kanimo nga walay mga makababag sa mga unahuna, mapokus ang among pagsimba nga kanimo, Ginoo. Ihatag ang mga kaalam gikan sa Christian worship ug natunas sa mamumulong. Ihatag ang tanan ng mga tinagong pulong aron masabta namo ang tanan, Ginoo, part sa kaluwasan. Kung sa nga kining tanan namo gipangamuyo, pag-ampo gipasalamatan, pinaagi sa imong anak nga among Ginoo Jesucristo ug manluluwas. Amen. Amen. Tuplakpakan na itong buhing nga Diyos, Migson, ang iyong pagkamaksintanan sa pagpanglingkod, kita sa laing bahin, monosab ang pag-share sa pulong sa itong buhing nga Diyos, mga Sunday School, akong hayoon, ang mata ko sa kay dulungop, akong hatag ang panahon sa magdumala. Tuplakpakan na itong buhing nga Diyos. Mayong buntag sa no? Ano yan ang tagaron sa adlaw sa itong panimbaho, no? Ako na makahatag sa ito kanang kalikon diya sa itong pagpangalagad, no? Kung muna isa sa nga kalikon na itong spiritual na bahin na diya sa ito ang pagsimba diya sa itong buhay ni Diyos. Hindi lang ningon pa diya sa Mateo 4:4, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matagpulong usab ng isulti sa Diyos. So, mao ni karon nga dili lang kaingon nga nabusog ta sa physical, kundi kinahanglan pud busugod mo nato itong spiritual na bahin. Pinaagi sa pagpaminaw ug pagbasa sa iyang pulong. So karon mga igsoon, niya ta karon sa Sunday School. Ang akong bahin karon mabasa diha sa Juan chapter 6 versikulo 8 hangtod sa 13. Itong basahan, no? Kumani ini mitabok si Isus sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya nagang kayong tao kay nakita ang Manila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton.
Mito nga si Iso sa usa ka bungtod uban sa iyang mga tinun-an ug miningkod sila didto. Niadtong higayuna duol na ang kasaulugan sa pagsaylo. Unya mitanaw si Iso sa palibot niya og sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya, mingon siya kang Felipe, asa man kita magapalit og igong pagkaon alang niining mga tawo. Isulti niya kini aron pagsulay kang Felipe apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kung sa iyang buhaton. Si Felipe mitubag bisan pag mupalit kitag pan nga balig 200 ka dinaryo dili gyapon kini paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinunan nga si Andres, suo ni Simon Pedro, mingon kang Hesus, anay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niining daghang tawo. Si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tawo. May daghang sagbot nga nanubo niya atong dapita. Busa ang lingkod ng mga tawo nga may gidaghanon nga mga 5,000, 8,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios ug ginapudapot niya ang pan ngadto sa mga tawo. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nagkakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusa ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanang salin sa 5 ka pan nga sibada nga gikaon sa mga tawo nakapuno kini 12 kabukag. So diri tama no, ang pusata. Dios Amahan nga naa sa langit, Dios na labing gamhanan tuburan ka sa among kinabuhi pagyasanan. Pasalamat ako Ginoo sa matamong kabuntag sa gihatag nga kusog, tuksyon ginhawa sa pag-adlaw. Salamat Ginoo sa mga kayuhan. Karon Ginoo, niya kami nagtuon na siyang pulong. Abri ang muna unang kasing-kasing ang sabta namo Ginoo. Ang imong mga pulong kami makabaton o kayuhan. Pinagi na siyang pulong Ginoo. Mo ni kini makahatag pagkaon sa mong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ug karon Ginoo, kini ihalat kini nga pulong. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin grasya nga ihatag kanamo. Balay ko ni ngalan ng sa kanturan Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta sa pangalan ni Ginoong Kristo. Amen. Amen. So ang tema na ko ani karon kuan kining yan kanang sobra nga panalangin. Sobra nga panalangin. Flowing. Ano nga panalangin nga gihatag sa Dios kanato. So ang atong basahon Andreas no sa kuan sa dos misunod kaniya ang daghang kaayong tao kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. So ang atong puntos na to ani pagsunod sa mga tao kang Hesus. Unang puntos na to ani nganong naghanmang tao ang isunod kang Ginoong Hesus. Kay nakita man gud nakita gud sa mga tao gud nga dunay mga milagro nga nabuhat si Ginoong Hesus sa panahon sa iyang pagministry dinis kalibutan. Diri mo na gipakita gyud diri no sa Dios ang iyahang magkaluoy kanato. Kaya nakita man gud ni Ginoong Hesus man gud nga sama kita sa karnero nga walay magbalantay. Kaluoy ang Dios kanato kay tanaw sa Dios nga kinabitaw mo ay kabangkaagan. Uban nagduduha pa sa pagtuo. So kining panahon na nag-ayo pa si Ginoong Hesus ani mga masikiton, daghang mga masikiton nga nag-ayo ani. So pagtabok nila sa nanaw, nanunod itong mga tao. Nga naman, ang katong nga tao nga nakita sa mga milagro ni Ginoong Hesus, nagtawi-tawi ko ba dito kay namay daghang pag mga sikiton nga kanang bitawng daghan kay mga masikiton nga gusto pa mosunod ang Ginoong Hesus, gusto maayo, gusto makita sa milagro. So mo ni gusto sa Dios no nga madayag ang gahom aron mapakita sa Dios nga ang kaluwasan niabot na sa panahon ni Ginoong Hesus. Nag-ayo siya mga maskiton, nagpabukas mga buta, mga pilay nakalakaw, nagbanhaw siya og mga patay, nag-cast out og mga demons. Kini karon tong gibasa multiply no, multiply niya ang pan ug ang isda. Kini nga kuan
kini nga verse kipakita jud ni no sa Dios atoa nga di lang kay sa panahon kaniadto hantod karon nga gipakita gyapon sa Dios niyang gugmag kaloy kanato nga kita uhawta kita kutunta sa iyang mga pulong kinahanglan nga mukaon ta dili na sa physical kundi sa spiritual pud nga bahin pinaagi sa atong pagtuon sa iyang mga pulong. Yeah. Ingon pa diri sa kuan verse 5 unya mitanaw si Isus sa palibot unya sa palibot niya o sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya miingon siya kang Pilipi asa man kita makapalit og igong pagkaon ang alang ining mga tawo sulti niya kini aron pagsulay kang Pilipi apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Isus kung sa iyang buhaton. Si Pilipi mitubag bisan pag mo palit kita pan nga 200 kalenaryo dili gyapon kini paigo nga ipakaon ini mga tawana. So ingon dre isa verse ang kaduhang puntos na daw dre kining pagsulay. So gisulayan daw si Pilipi. Pero naibalo na si Ginoong Hesus kung sa iyang buhaton. Iya lang isulayan si Pilipi kay namo koy mga iyang mga tinunan man gud niya kanang wala pas pagtuo naipapagduduha ba. Sige na sila kuyog-kuyog niya nakakita na sa mga daghang nakakita na sa milagro. So nagyapon sila kanang mga pagduduha ano. At nga ingon pa dis Pilipi nga bisan pag upalit kita pa nga balik 200 kalendaryo dili gyapon kini paigo nga ipagkaon ining mga tawhana. So iyan as Pilipi. Pero si Ginoong Hesus daw wala imposible sa iya. Wala imposible sa iya. Walay mahimo sa tao pero mahimo sa Dios. Muna nga ang reflection ni nato ani mga igsoon kung atong panginabuhian kung ato yung ilagak das Ginoo kung ato yung itsalig das Ginoo ang atong panginabuhian duble pang panalangin mabot yun sa tuwa. Nala yung pagsulay nga mabot sa tuwang kinabuhi nga makaingon ta nga unsa naman yung kinabuhi ro pait naman kayo sa sulayan bitaw tanong. Pero kung dili mawala to paglaom no kanang di mawala to paglaom pag di kita magduduwa sa to pagtuo diha sa atong Ginoong Hesus. Naadyo kante pasaba ko kang Job god si Job no nga grabe mga pagsulay nga niabot sa kinabuhi matay ang mga anak matay ang mga kayupan yan siya asawa grabe pa jud tong mga samad-samad no nya niabot ang punto nga nagduduha na jud si Job katubag niyo siya sa iyang kagulingon anong hitabo kini nga wa man siya nabuhat nga kuan sala pero niabot sa panahon no nga niabot niya mga higala gidasig siya sa tulong niya kay higala kung basahon niyo natong Job mga igsoon kung sa katapusan wala jud nawala ang pagtuo ni Job sa nitabo ni multiply ang panalangin doble-doble ang abot sa iya sa iyang mga anak tagaan siya ng anak tagaan siya mga hayop supra pa so mo ni karon no igsoon na wala jud tay mahimo kung di nato isalig sa Dios isa sa mga atong panginabuhian sa atong negosyo sa atong kahiyupan kung isalig na nato sa Dios mga igsoon no ang panalangin jud mabot sa tuwan pero kung magsalig na ta sa atong kagaling wala jud di niya to magaya. Di man jud lalim ning ato ang sarili ng kaalam ay igsoon walay ginawa sa kung kinabuhi wala jud dili ta masaksis di ta masakses atong kinabuhi walay Ginoo sa atong kinabuhi ang ina nga kinahanglan jud nato kailangan jud nato isalig sa Dios kung unsay ato ang kinahanglan nun sa adlaw kung ina nga magampo jud ta matag adlaw Ginoo isalig ang negosyo tindahan ko ang kahayupan sa nila ako diha kanimo Ginoo kay wala jud mahimo ikaw lang jud Ginoo nagahatag og panalangin usog proteksyon sa matag adlaw mo na nga gisulayan si Pilipino sumugay ni ingon pagadi si Apostol Pedro diyo usa sa iyang mga tinunan nga si Andres igso ni Simon Pedro miingon kang Hesus ana ibatang lalaki din ni nga may 5 kapan nga si bada og 2 ka isda apan magpunsa man kini alang nining daghang tawo oh sabi si Simon Pedro kani wala na gumawa na si Simon Pedro ba nga kana bitaw kita na kung milagro
ang Ginoong Hesus nga nakaayo siya nga sa kiton. Siya kaingaw na nga, iya siguro na i-multiply. Pagkano pa siya kanona, no? Nagunahuna na si Apostol Pedro ba nga, og sila Pilipi, usaon ka ipapagkaon nila. Lima ka, 5,000 ka, mga lalaki pala na, wala pilabot ang mga babae o kuwan, ang pag-iap ito mga lalaki lang, 5,000 ka lalaki, kung masahan nyo ito sa layang gospel, 5,000 ka lalaki, may labot ang babae o bata. So, kapatid yun yung naghahan, no? Ingon pa si Apostol Pedro, saan mo pagkaon na yung perting mga kuwan? Nahin ka ng kuwan ba? Ay mga kabalaka, gadua. O yan, ingon nga ni si Jesus dito sa kuwan. Lucas 12, chapter 12, verse 22, verse 23. Ayaw ka mo kabalaka sa pagkaon nga inyong gikinahanglan. Aron ka mo buhay umay tungod sa sapot nga inyong gikinahanglan. Alang sa inyong lawas. Kaya ang kinabuhi, mas may nungdanon pa kayo kay sa pagkaon ug ang lawas, mas may nungdanon pa kayo kay sa sapot. May nungdanon yun ang atong kinabuhi. Dili kita nga mabalaka sa mga utang ang kalibutan na. Kinaibalo naman ang amahan kung sa atong kinahanglan. Mismo magani ang mga tao nga walay pagtuo diha sa Dios. Gipanalanginan pa mangani sa Dios. Ihatagan pa og kining pagkaon sa katag adlaw. Diya ato makita mga igsoon nga dili kuan ang Dios, no? Ang pabor-pabor. Ang tanan nga kinahanglan sa tao kay balo na Dios ang Dios. Sa una-una, sa kasing-kasing, nabasa na niya kung siya itong kinahanglan sa matag adlaw. Una, iingon sa Mateo 6:33, unahalan yun ko sa inyong kinabuhi. Pahari ako sa inyong kinabuhi. Kay, ang tanang mga kinahanglan na ito, iyaram nang ihatay ugadugang mga sangkap. Iingon sa Mateo 6:33. Una nga, kinahanglan nga musalig kita sa Dios, dili kita mag duha-duha. Katulong nga puntos, sobra-sobrang panalangin. So muna din, no? Ingon pa diri sa verse 10. Si Jesus may ingon kanila, palingkura ang mga tao. May dagang sagbot, nga nanubo na itong tapita. Busa ng lingkod ang mga tao, nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios, ug gyapon niya ang pan ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. So nangabusog na silang tanan, ingon siya sa iyang mga tinunan, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busag gihipos nila ang tanang salin sa 5 kapan nga sibada nga ikaon sa mga tao ug nakapuno kini 12 ka bukag. Araw nahuman ang tanang tao nga kaon napay sobra. Napay sobra nga 12 ka bukag. Kanang bitaw unlimited. Kanang grabing panalangin ang gihatag sa Dios kanato. Limited no. Nangabusog na ganit, kung naapa di sobra. Yan nakamayo ang Diyos sa ito, ano, mga igsoon. Sa panahon nga si Ginoong Hesus na padre ng kalibutan na yan yung ipagkaon ng mga tao. Dili lang kay sa spiritual, pati po sa physical. Mupod karon na to sa panahon. Karon sa itong panahon, karon mas nagkadaghan yung karon. Sobra pa. Sa 1,000, billions sa tibok kalibutan. Nakadungog sa mensahe pulong sa Dios. Kaya ang gusto sa Dios nga kita makakaon sa spiritual na bahin. Masabtan nato ang kamatuoran nga ang Dios gugbag kaluoy alang kanato. Kasi makasasala ta o kaya gyapon ta niya pasayloon. Muna ang gusto sa Dios dili ta magduduha sa tuang pagtuo. Saling lang. Kinaunsa man ang dagan sa kalibutan o kinaunsa man dagan sa kinabuhi ato lang iyampo o gisalig nato sa Dios wala jud tay mahimo mga igsoon kung wala ang Dios atong kinabuhi. Kinahanglan jud nga ang Dios maghari sa atong kinabuhi ug ang mga butang nga naa sa tuwa ato jud gisalig diha sa Dios ug ang panalangin moabot kanato doble pa. Mayo mo ni magsuon may buntag sa tanan. Salamat kay Brother Neil sa imong mensahe nga gipaambit karon. Maka-bless gyud ang pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So kining akong pagpaambit, tipik kini sa ato ang tema karon. Ang unsay gi-identify, unsay gi-emphasize niining Juan 6 versikulo 1 hangtod sa 13. Okay? So John 6:1-13 describes the feeding of the 5,000
no? Mao kini ang paghulagway sa pagpakaon ni Jesus o pagpakita niya gahom sa pagpakaon og 5,000 ka tao. And gi-highlight po diri, gipakita po diri nga ang atong Ginoo adunay compassion sa mga kabus ug nangagutom, no? Compassion for a hungry crowd. And also gi-emphasize diri ang iyang abilidad nga mag-perform og milagro, no? Sa to pa ang atong Ginoo, siya ang author sa mga milagro. So tan-aw nato sa tawhanon dili nato kaya, pero kay naaman tay Ginoo kaya sa Ginoo. Amen. Always be strong nga kana gyud ang atong tuuhan kay naa lagi tay Ginoo, and He is the author of all miracles. Dili siya Ginoo kung simpleng butang lang ang iyang mabuhat sama sa tao. Amen? Ginoo siya nato kay ang iyang expertise mga imposible o mga milagrong butang. Amen? That is how good ang pulong sa Ginoo nga magsaligta sa atong Dios nga gamhanan. Now, ang symbol usab sa leftovers katong mga sobra nga pagkaon, there were like 12 baskets. Kadtong 12 basket nagsimbolo kadto nga God provides. Ang atong provision wala nagikan sa atong pagpaningkamot nga tawhanon, kundi nagikan sa source nato nga ang Ginoo mo ay maghatag nato og mga panalangin. Ang tao dapat lang mulihok para iyang tabangan. Kay matud pa sa pulong lihok tao aron tabangan. Now, there were like key themes I'm going to emphasize. Number 1, God has compassion for the needy. Naa siya compassion. Ano sa may compassion? Adunay kalumo, kaluoy sa mga nanginahanglan. Now, nakita niya that thousands of people were hungry during that time. And adunay bata nga ni-offer sa 5 ka tinapay o 2 ka isda. Now, nga naman tong kay Andrew, nakabalo na si Andrew nga kulang, nakabalo na po sila nga kulang, and gisuwayan yun ni Jesus, no? Nga naman gisuwayan to test, and also, para gyud makabalo gyud sila sa milagro nga buhaton sa Ginoo. Amen? Kay, kung wala sila bother mind ato, wala sila na nalibog or unsaon man ni, dili ma-value ang ipakita nga milagro sa Ginoo. Amen? So, karon gipakita dito nga gipangutanan ni Jesus even though kabalo na siya nga kulang gyud para nato ma-value unsa gyud di ay kamilagroso ang atong Ginoo. Jesus saw the large crowd and had compassion on them, recognizing their hunger and physical needs. This demonstrates His deep love for all people regardless of their background. Sa to pa di ay, katong tapok sa mga tao, dili to tanan dito loyal sa iya. Nayuman kuyog-kuyog lang, kay gusto maniid. Napuyuban, ala, sabay sa tama lang, kumbaga. No? But, wala mamili si Lord, pwede naman good, anbilang ng akong mga nagtuo sa kuha, kanaray akong pakaton. Pwede, no? But, wala niya nagibuhat because He is emphasizing that He is the God with full of compassion. Adunay puno sa kaluoy. No? His deep love to all people regardless of their background doesn't stop Him to provide para mapakaon sila. That's the value of the God that we are serving. He is very compassionate. So ato mga Kristohanon, lami pangayoon nga aduna tay mga compassionate nga kasing-kasing. Sama sa atoa, dali maluoy, no? Pero gamitan natong wisdom kay dapat dili pud ta pwede pataka sa atong pagtabang kay naay uban sa kaysakay pud na lang, no?
dapat applyan gihapon nato og wisdom. Now, second emphasis is miraculous abundance. Asa nato makita diri ang milagro nga naay abundance? Sa dihang naalay 5 ka tinapay, naalay 2 ka isda, apan 5,000 nga numbers ang gi-emphasize diri nga napakaon ang abundance dito sa 12 ka basket nga leftovers. No? Ibig sabihin, even gamay ang gi-offer nato sa Ginoo, basta kinasing-kasing, adunay katakos ang Ginoo nga mo-multiply niini. Amen? Even a small act of kindness, even a small act of love, pwede kaayo na padakon sa Ginoo ang pagbalik niyang mga panalangin nimo. Anything that flows in the heart. Kaya nga naman, balikon ko pag-ingon, ang Diyos nato gugma. Anything that you do in love, makita gid na sa Ginoo og naagi reward ang Ginoo maski dili pa nimo i-expect. Amen. That's the beauty of how God is. He is the source of real abundance. Maubutaw nang even sa imong pagkatulog, naana sa pulong sa Ginoo. Even as you sleep, God knows your needs. Even wala pa nimo gisugilon sa Ginoo, kahibalo siya sa imong mga panginahanglan. Nganuman, siya may gabuhat nimo, no? Now, let us examine the small boy's offering. The story begins with a boy who offers a simple meal. His small, humble offering, though seemingly inadequate, becomes the source of a great miracle, teaching that what is offered in love, though it looks small, can have large effects. So again, I would like to reiterate na even gamay nang gi-offer nimo sa Ginoo, just like bringing your offering. Pero kabalo kag sobra or gamay lang yun ang imong gi-intention og hatag. Tama? But always remember, tanang gamay butang gihimo nimo basta kinasing-kasing bugtian gihapon sa Ginoo og dinagko. Again, great miracle teaching what is offered in love, though it looks small, can have large effects. Tanawa, ang pag-offer sa little boy sa 5 ka tinapay o 2 ka isda, kinasing-kasing. Because, kabalon mo ang utok sa bata, gusto lang mutabang, but he is not actually looking how many people ang pakanon. Pero, diri sa iyang kasing-kasing, gusto siya mutabang, naamang ko'y 5 ka kuan diri. Pan. Napoy 2 ka isda. Tabang, gusto lang siya mutabang. But looking at the crowd, it's not really enough. Nganong inatuman ang situation. As you can see, God is an all-powerful, all-knowing God. Kabalo siya. Inato dapat ang sitwasyon para makita gyud ang iyang provision nga He can provide even sa physical needs sa mga tao. Amen. So our God is not just our spiritual God that provides our spiritual growth, but also our God who provides in physical needs. Mga pagkinahanglan nato. And unsa lang man gyud ang atong buhaton para makuha nato ning provision sa Ginoo. Matthew 6:33 lang gyud. Perminti nato na balik-balikon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wala siya giingog 1/4 lang nga things ang iyang idungag. All these things. Pag kailangan mo, ibigay niyang todo-todo. Amen! Pag kailangan mo na connected sa iyang kabubuton,
dayon ihatag gyud na sa Ginoo. Nangayo mig sakyanan kay para magbiyahe na ay magamit sa ministry, para mag-business, maka-provide, gi-provide sa Ginoo. Palakpakan sa nato si Lord. Milagro gyud to sa Ginoo. Kay wa mi kabalo asa mi mangita atong kwartahang ibayad. Now, another emphasis, the meaning of leftovers. Unsay kahulugan sa sobra nga 12 ka basket. The disciples' instruction to gather the 12 basketfuls of leftovers was significant. It emphasized God's overflowing provision, ensuring nothing was wasted and served as a reminder of miracle. No? Gipakita gyud didto ang gahom ug milagro sa Dios kay nganong gamay ra man to untang 5 ka tinapay ug 2 ka isda, pero unsay nahitabo ang ending na apay 12 kapuno nga mga baskets. That's emphasizing that we serve a miracle working God. Amen? Nag-serve ta og Ginoo nga mo provide sa tanan natong panginahanglan. Like I said, pag kailangan mo at connected sa will ni Lord, ibibigay. Maunang pagmangayo ta sa Ginoo, gwapo kaay pangayon nga Lord, mauni akong pangayoon. Pero wala kumasayod Lord, unsay kahinatnan ani sa unahan. Ihatag lang Lord ang gusto nimo o dili makadaot kanako. Amen. Kani ako pangayoon Lord, mangayo ko nimo ani kay mauni akong rason nganong mangayo ko ani. Pero tan-aw gani nimo dili pa ko ready, ayaw sa ihatag Lord. Lord, ready na akong heart. Pwede ka makaingon, Lord, ready na ako mangayo og tinag ko Lord. Kay kabalo kong dili na ko garboso inig madato ko Lord. Amen. Again, ang tanan natong pangandoy nagbase sa atong kasing-kasing. Gusto katagaan sa Ginoo, pero pag dili pa ready, dili pa niya ihatag. Amen? Naapoy ready pa, pero gisuwayan ang imong patience. Kabalo ba ka? Kinsa ka sa dihang nagpaabot ka sa iyang ihatag. Amen? Now, a sign of Jesus' identity. The feeding of the multitude is presented as a sign of who Jesus is. It points to Him as the new Moses and the source of true eternal life, the new manna or bread of life. So, gi-emphasize diri nga si Jesus mao ang new bread of life. No? Siya ang mo-provide sa atong mga kinahanglan, and not only in physical, but also in spiritual. Again, like Matthew 4:4, gimension ni Neil, nga dili mabuhi ang tawo sa tinapay lamang, kundi sa bawat pulong gagula sa bakbak sa Diyos. No? So, not only Jesus is the source of physical provision, material provision, but also spiritual. No? He is the new manna. Now, it also emphasizing here, nag-emphasize usab nga, no waste, only abundance. Tanawa ko lang gibuhat ni Jesus, gipahipos niya. Sa to, paunsa man ang lesson diri pag naay sobra, hipuson kay ihatag. Na? Dili kay hipuson kay para mapanos. Na? That's the act of kindness na kasing-kasing na Lord. So, no waste, only abundance. The Jewish custom of collecting leftovers was followed. This reinforces Jesus' teaching about not wasting the provisions and the abundance He offers. So, unsa gipakita ni Jesus diri? Dili nato sayangan ang sobrang panalangin nga iyang gihatag. Just like He instructed the disciples to gather the remaining 12 baskets. Kay para asa na?
para kung naanapoy gusto mo na ay magkinahanglan na ay ikahatag. So kining lesson nato karon nagtudlo usab ka nato nga dili nato usik-usikan ang atong mga panalangin. We have to give it para mabless ang Ginoo sa atong mga kinabuhi, no? But again, applyan nato kanunay og wisdom and knowledge para dili masayang ang atong gipanghatag, no? So, the essence of this passage gipakita diri nga ang provision sa Ginoo in human terms, God's provision for all human needs, both physical and spiritual, no? Mao nang lesson karon nga atong natun-an mga igsoon higala nga ang pag-provide sa Ginoo sa atoa gikompletohan na ta both physical and spiritual. Ang atoa lang i-cultivate nato ang atong right faith sa Ginoo para dili ta ma-stress sa atong pagpangalagad, no? So kana lang and palakpakan sa nato og kusog atong buhi nga Dios, dalaygon ng Dios. Anyone pa mag-share? God, wala na ba ilang mag-share sa pulong sa itong buhay nga Diyos? Sunday School, wala na, manindog tang tanan may igsuon. Alang sa atong pag-close sa Sunday School, ako ngayon si Pastora Joy Villa Blanca sa Pagangko. Let us pray. Ultimate Father, through your Son Jesus Christ and a wonderful fellowship of your Holy Spirit this morning, we would like to bless your holy name, Lord, in this atmosphere this morning. Lord, salamat kaayo Ginoo sa imong mensahe karon Ginoong Dios. So we keep going serving you because you will provide not only sa spiritual growth namo, Lord, but also sa among material needs and physical needs. Amo karon nasangkan, Lord, nga dapat dili na kami ulipon sa kabalaka, sa tanang butang, pagpadayon lang ni Ginoo sa pagtuo, pag-serve, pagmuhat, sa imong isugo ka namo para mapuyo ka ang kahayag sa among mga kinabuhi. Ginoong Dios, salamat kaayo sa imong presensya karon. O salamat Lord nga punon minimo Ginoo before mi manguli. Ang imong presensya mo dahil sa mga kinabuhi. Dalay ko o Dios. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen, amen, amen. Praise God, pabilin ta sa pagtindog, maglamanuhay usa ta, pagkuta mo ato sa atong praise and worship. Ato ang awiton ang nalipay kog dako. Amen, nalipay ba ta igsoon? Nga nakasimba ta sa atong buhi nga Dios. Amen. Ang tao nga malipayon anak sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Maglamanuhay ta, dala ang kalipay, dala ang smile. Nalipay kog dako kay ikaw ania, nalipay kog dako kay nagkauban na sabta, nalipay kog dako kay ikaw misimba, igsoon ko kumusta ka na, pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang tanang anak sa Diyos, adunay panaghiusa, panagbingkil ka. Sa itong scripture reading, makita diri sa Psalm 33, verse 1 hangtod sa 3. Ngunang pulong sa itong buhi nga Dios, paglipay kamong tanan matarong, tungod sa gibuhat sa Ginoo, daygan ninyo siya kamo mga matinumanon kaniya. Pasalamatin ninyo ang Ginoo pinaagi sa alpa, awitis yag dinuyugan sa mga kwerdasang tulunggon, awitis yag bagong awit, ayuha pagtugtog ang alpa ug kusga ang inyong pag-awit. Amen. Sa natong buhaton mga igsoon, maglipay ta sa presensya sa atong buhay
kusgon ang atong pag-awit. Amen. Abalay mo kanta nga hinay. Di ba kusgon? Basta para sa Ginoo, kusgon ang atong tingog. Amen. Hallelujah. Magpabilin ta taliwala sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Amen. Kita nga mga Kristohanon, pabilin ta sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Yes. Hallelujah. Gamito itong kamot igsoon. Pagkaanindot ang kinabuhi Kristohanon, bisan daghan alang tuson, makapahiyom lang gihapon, walay angay nga kabalakan. Kaya siya nga napuyo ka nato, makagagahong sa tanan. Pagkaanindot ang kinabuhi Kristohanon, bisan daghan alang tuson, makapahiyom gihapon, walay angay nga kabalakan. Kaya siya nga napuyo ka nato, makagagahong sa tanan. Magpabilin kami kanimo, muagi man ang problema. May kasunggaran, way makababag sa among pagsimba. Kay ikaw man ang takos nga pasidunggan. Magpabilin ang tagson. Yes! Taliwala sa pagsulay. Yes, Lord! May kasulbaran, way makababag sa among pagsimba. Kay ikaw man ang takos nga pasidunggan. Iatubang ang mga kalisod, isagubang mga umusugalon, apanan limbaso, wala mahuti kusog. Undos ang bagyo sa kinabuhi ko, dili ko mahadlok, kinakabinoo ang igabalos ko. Maong padaig ni mo, ang pasayaw igabalos ko, ang paglukso igabalos ko. Pagpasalamat igabalos ko nimo, ang pag-awit igabalos ko, ang pagsinggit igabalos ko, mga pagdaig. Yes, Lord! Igabalos ko nimo. Iatubang ang mga kalisod, isagupang mga unos o balon, ang pananlimbaso, wala mahuting kusog. Undos ang bagyo sa kinabuhi ko, dili ko mahadlok, kay naakaginoo ang igabalos ko. Maong padaig ni mo, dahil sa Ginoo ang pasayaw igabalos ko, ang paglukso igabalos ko. Magpasalamat igabalos ko nimo, ang pag-awit igabalos ko, ang pagsinggit igabalos ko. Mga pagdaig igabalos ko nimo, ang pag-awit igabalos ko, ang pagsinggit igabalos ko. Mga pagdaig. Yes, Lord! Igabalos ko nimo, Ginoo. Tagal na ito kusog, parang patong hingin Diyos. Yes, God. Bless your name, Lord. We exalt your Wala name. tay kabalos sa ginoigsoon. Thank you, Jesus. Taliwala sa unos ug bagyo man ang sa atong kinabuhi. Yes, Lord. Pugngan man ta sa atong pamilya nga dita kadaig. Go gihapon ta sa pag-awit sa atong buhi nga Dios. No? Bisan moagi pa ng mga kalayo sa pagsulay sa atong kinabuhi igsoon. Apan kung inlove ka sa Ginoo, inlove ka sa Ginoo. Bisan unsa man ang mga babag diha sa ato padayon
gihapon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Pagpasalamat ang gusto sa atong buhi nga Dios. Ang iyang gusto sa atong kinabuhi. Hallelujah. Lord, ikaw ang Dios nga gamhanan tuburan sa among kinabuhi. Hanay mo'y nagmugna sa among kinabuhi. Usa Lord, taliwala man Ginoong Dios sa mga unos, mga bagyo sa among kinabuhi. Dili kami muundang sa pag-alagad kanimo Lord. Hallelujah Jesus, ikaw ang Dios nga angayang simbahon. Magkaagi man mig mga pagsulay, mga problema, mga kasikas sa among kinabuhi. Apan o Dios kung ikaw ang muunahon, apan o Dios kung ikaw ang mong alagaran Lord. Hallelujah, imuha ka ng kaisahan lang nimo na Lord. Tanan o Dios, tubagon nimo Father God. Tungod ikaw ang Dios sa milagro sama o Dios sa 5,000 ka tao nga imong gipakaon Lord. The more pag Ginoo nga panalangin Ginoong Dios, kumusunod kami diha kanimo Father God. Lord, diha na mo makita Ginoong Dios kung unsa ka kamilagroso nga Dios, kung unsa ka kagamhanan nga Dios sa among kinabuhi. Lord, walay pulos sa among kinabuhi Lord kung dili kami musimba kanimo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Church, giunos man ka sa mga pagsulay. Gibagyo man ka sa mga problema. Usa lang solusyon niya na igsoon. Dangop ta sa Ginoo. Isalig nato ang tanan sa Ginoo. Kay walay imposible diha sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Doon sa Ginoo karong buntaga, I know na kay mga problema diha. Ayaw pugi mong baba. Ayaw pugi mong kasing-kasing nga moduol ka sa Ginoo. Isugid nimo sa Ginoo. Ayaw pugi ang imong kaugalingon diha karong buntaga. Sa imong gitindugan igsuon, pasalamati si Lord. Pasalamati karong buntaga kay nakatindog pa ta, nakaginhawa pa ta, nakaawit pa ta, nakapalakpak pa ta sa iyaha. Ang gusto sa atong buhay nga Dios, nga isurrender nato ang tanan sa iyaha. Hallelujah. Church, ang angayan natong simbahon natong buhi nga Dios lang. Continue to worship the Lord. I know nga na ang presensya sa atong buhi nga Dios karong buntaga. Dili man nimo feel basta i-close imong eyes ragod igsuon diha nimo mapil ang presensya ni Lord. Hallelujah, i-focus imong mata, i-focus imong kaugalingon sa pagdaig sa Ginoo. Diha nimo masinati ang iyang presensya karong buntaga. Na iniguli nimo niya na ay milagro pagabuhaton si Lord sa imong kinabuhi. Hallelujah Jesus. Oh hallelujah, hallelujah. Ang angyan, Ginoo, ikaw ra, yes Lord. Ang mudawat sa among pagsimba. Ikaw lamang ang Diyos nga adunay gugmang hingpit. Kanimo lamang kami musampit. Ang gamhanan Ginoo ikaw ra, ang gamhanan Ginoo ikaw ra. Sa bisan unsa labaw ka sa tanan, sa bisan unsa labaw ka sa tanan. Ikaw ang nagmugna niining langit ug yuta. Ang bantugan Ginoo ikaw ra. Ginoo ikaw ra ang kaluwasan, ikaw ang dalan, ikaw ang dalan ug ang kamatuoran.
Gabayan natong simbawon si Lord lang. Siya ang mudawat sa atong mga pagsimba karong buntaga. Yes, Lord. Nga adunay kong manghingpit, kanimo lamang kami mo sangpit. Ginoo, ikaw rang kaluwasan, ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Walay lain nga handumon, kundili ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Sa imong mga kamot, kinabuhi tugyan ko, kaya hingpit na kaayuhan. Ikaw man Ginoo, walay lain nga ngalan, nga puno sa'y mayaong pagkabalaan. Sa imong mga kamot, O Diyos, sa imong mga kamot, kinabuhi tugyan ko, kaya hingpit nga kaayuhan. Ikaw man Ginoo, walay lain nga ngalan, nga puno sa'y mayaong pagkabalaan. Declare na milagroso ang Diyos, milagroso kang Diyos. Gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang bugtong paglaom ni kinabuhi ko. Usa ito kaya ko ang tanan, diha kanimo. Milagroso, milagroso kang na Diyos. Yes, Lord. Gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang bugtong paglaom ning kinabuhi ko. Sa ito kaya ko ang tanan, diha kanimo. Sa mga kaaway ko, sa mga kaaway ko, ikaw manging batok Ginoo. Ug ang halina mo abot ka nako, mao ka na ang saan mo. Sa mga kaaway ko, Diyos, sa mga kaaway ko, ikaw manging batok Ginoo. Ug ang halina mo abot ka nako, mao ka na saan mo. Declared son, milagroso kang Diyos. Sulti si mong bakba. Gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang bugtong paglaom ni kinabuhi ko. Sa ito biyan ko ang tanan, diha kanimo. Milagroso ka, Diyos. Gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang bugtong paglaom ni kinabuhi ko. Sa ito biyan ko ang tanan. Once more, milagroso, milagroso ka na Diyos. Gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang bugtong paglaom ni kinabuhi ko. Sa ito giyan ko ang tanan, diha kanimo. Sa ito giyan ko ang tanan, diha kanimo. Hallelujah, Jesus. Lord, Thank you, Jesus. Ikaw ang Diyos nga gamhanan.
Ikaw ang nagmugna sa tibok kalibutan. Nakip na kami, O Diyos, sa imong himo, Lord. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo ka namo. Taliwala, O Diyos, sa mga pagsulay. Taliwala sa mga problema, O Diyos, nga mong naagihan, Father God. Taliwala, O Diyos, sa mga problema nga gikan, O Diyos, sa mga pamilya, O Diyos. Salamat, Father God. Lord, Thank you, Lord. ingon ang imong pulong, Lord. Ang ngayon lang ba pasalamatan, Thank you, Jesus. ang mga panalangin, apan ang mga pagsulay, di lang ba pasalamatan, Lord. Salamat kay Ginoong Dios sa tanan nimong kaayos mong kinabuhi. Nasayod mi amahan nga naay milagro imong pagabuhaton sa among pagpamauli, Yes, Lord. we agree in Jesus' name. Na kay pagabuhaton Ginoong Dios nga unexpected Ginoong Dios. Nga milagro Ginoong Dios sa mong masinati. Thank you, Jesus. Lord, nakita ni among kasing-kasing. Nakita ni mo Ginoong Dios ang sulod sa among kasing-kasing. Ug kinsay sulod niini, Lord God. Lord, salamat kaay Ginoo sa imong gugma kanamo. Hallelujah, labi na Ginoong Dios sa mga church member Ginoong Dios, sa host pastor Ginoong Dios, sa ihang pamilya tanan namo Lord God nga nagasimba karong buntaga Lord. Salamat kaay sa milagro nga imong gihatag. Yes, Lord, dili mi mabuhi Father God ug wala ka sa mo kinabuhi. Thank you. Busa Lord, walay rason nga dili ka namo simbahon. Thank you, Jesus. Lord, ikaw ang Diyos nga angayang simbahon. Ikaw ang Diyos nga kadangpan sa tanan namong mga problema. Salamat Father God sa tanan. Salamat O Diyos sa mga awit nga para kanimo Yes, Lord. Lord God. Lord, mao kini Ginoong Diyos ang among tingog Lord God na muawit diha kanimo nga malipay ka sa moa Lord. Makita nimo O Dios sa mga dagway Lord nga malipayon nga awit kanimo, malipayon nga nagasulti sa imuha Lord kay wa man milain ka istoryahan Lord kundi ikaw lang. Lord, mga bugat sa mong kaugalingon, sa mong kasing-kasing sa imuha na mo ginatugyan kay ikaw man ang Dios may mutubag. Hallelujah, ikaw ang muhupay O Dios sa mong matagusang kasing-kasing Lord. Salamat Lord sa mga panalangin, sa kaayuhan sa mga lawas Lord, mga balatian Lord. Salamat kaayo Ginoong Dios sa mga pag-provide nimo sa mga financial, mga bills Ginoong Dios. Wala jud milaing masulti kanimo Lord kundi salamat kay Father God. Yes. You know. Hallelujah. Salamat Ginoo sa mong paghatag Ginoong Dios og wisdom Ginoo sa matag usab, focus and willingness sa imong pulong Father God. Nga Lord, katong mga pulong nimo ma-apply gayud namo sa mga kinabuhi Lord. Nga ginatuuhan ka namo Lord, Dios nga gamhanan, Dios nga milagroso ug Dios tuburan sa among kinabuhi. Thank you Father God sa imong pagdawat sa mga pagdaig kanimo. Thank you Father God, ibuubo mo Ginoong Dios ang tanan Father God sa mga matagos sa kinabuhi. Lord, we praise your name, we glorify your name. Yes, God. In Jesus' name we pray. Amen, Tanan mag-iman. amen, amen, amen. Atong palakpakan atong buhay Hallelujah. ka Dios, igsoon. Hallelujah. Nagatuot nga milagroso ang Dios, amen? Amen. Nagatuot nga powerful ang atong buhay nga Dios. Amen. Ang nagatuot nga healer atong buhay nga Dios. Amen. Walay imposible sa iya. Hallelujah. Amen? Praise the Ang Lord. tanan posible basta mutawag ta sa atong buhay nga Dios. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Manglingkod ta. Inaday mo katapat ba nga nalipay ko kay naan ta. Pikpik ka. Hallelujah, Father God. Hallelujah. Amen. Ato na punta sa laing bahin mga igsoon, maunusap ang pulong sa atong buhi nga Dios karon. Nga ato na usab pagakanon, amen. Kay unya mo kaon ta sa atong physical, karon pinaka-importante nga ang atong spiritual makakaon na usab. Amen. Hallelujah. Atong palakpakan ang alagad sa atong buhi nga Dios nga may magdumala karon sa iyang pulong. Palakpakan to si Jesus.